Hello, good morning mga kaibigan. Excited ko ako kasama ang aking misis nandito sa kaliwa at ang aming anak. Yan, natutuwa ko kasi bago ko masiraan ng mouse, kasi parang yung mouse nung araw hindi ko masyadong binibigyan ng big deal. Hanggang sa yung binili namin mouse nasira agad. So parang kinonsider ko ulit ng bumili ng mas quality at mura. Okay? So hindi ko na sasabihin kung ano yung brand na nabili ko. Pero ang ipopromote natin ngayon, actually nandito na yung box, no? Ipopromote natin ngayon yung napanood ko rin lang sa YouTube na merong available na sa Pilipinas, which is mura compare sa mga Class S na mga binibigay dito sa ni Diamond Lobby Reviews. Okay? So Gaming Mouse 2025 tier list. So sa lahat ng tier list niya na Class S, pinili ko dun yung pinaka cheap at nasa Class S. I-minimize ko to. Okay. Tapos iuurong ko lang sa dito. Next though is the Skyrox V8 S tier. If you've seen the best mouse video 2024, you'll know why. It's cheap, lightweight, Totoo. and it's incredible. The quality of it is really good for the price that you pay. The performance, yeah, everything for the price that you pay, which is like what, $80, I think, around about. It's incredible. This mouse should cost like $100 or $110, but it doesn't. And you're getting a Sora type shape for less money. I can't argue with it. I used this quite heavily last year as well. I think I went for like about a month and a half of constant daily use, and it never let me down. So yeah, it's just great. Okay. So, buksan na natin to, no? Para sa inyong kaalaman, asa na ba mami yung kung saan ko siya nabili? Asa na ba yun? Ito. Available siya sa SM North. Meron siyang yellow, green, white, and tsaka yung black. Kung titignan mo sa website, mas mahal si black compare sa other colors na white and yellow, green. Pero pagdating dito sa Game 1 PH sa SM North, pare-pares lang siya ng presyo. Okay? May natirang, as in, chinek ko sa website nila, sabi, nag-iisa na lang daw yung stock online. So, since nasa SM naman din kami kanina, chinek na namin si Game 1 PH. At, meron silang available na 3 piraso. Kaya kung may chance kayo na, or naghahanap kayo ng mouse na cheap compare sa mga other brand like Class S, yung nandito nga sa YouTube na pinakita ko, sa tingin ko, pwede ninyong subukan na yan. Okay. So, Skyrox V8. Hindi ako masyadong familiar, pero nabuhat ko na kanina dun sa bilihan. Super light, 8K compatible, tapos 30,000 DPI. Pwede siyang, wireless. Pwede rin cordless and wireless dongle. Included items, yun nga, yung mouse, isang may skates, tsaka USB cable, wireless dongle, yun, isa. Sa China rin, made in China to. Shenzhen Skyrox Electronic Limited. Alright. So maganda yung packaging niya. So ang bukas nito pahila. Kasi malalak siya dito. Okay. Ang ganda ng pagka-box niya, no? Ang munting bahay namin nasa background, pagpasensya nyo na.
Ah! Ayan, umiiyak na si Bunso. So, ito ang packaging niya, no? Very lightweight. Ito yung tsura ng box. Nagpa-pop out. Parang alak. Tapos may scoring dito, hihilahin lang. Andito na yung dongle sa loob. May manual naman nakasama. So, nung nasa ano kami kanina, nasa SM North. SM North, ano yun? Yung sa side ng mga electronics. I forgot yung term. Pero taga dito lang naman ako sa area, no? Hindi namin mapagana kanina. Siguro dahil hindi pa nakasaksak ng maigi yung USB cable. Nung ako na nag-try, in-insert ko ng mainam or maigi, nag-open siya. Tapos may switch dito. Pag nasa kaliwa, off. Pag nasa kanan, on. Tapos may pindutan dito, yung DPI. Yung DPI, ito yung controller ng speed, no? Correct me if I'm wrong. Na-enjoy ko lang na nakabili ako ng mouse dahil nga nasira. Ito yung una kong brand. Tapos, ito nga yung switch on and off. Ngayon naka-off siya. Nasa left side yung off. Pag ni-right side mo yung toggle, on na yun. And then, ito na po yung USB wire natin. Pati yung may tawag dito. Sorry ha. Basahin natin ulit. Malabo na kasi mata ko eh. Okay. Wireless dongle. Dongle. Yan, ito yan. Ganito yung nangyari kanina. Try sila ng try. Natatakot daw kasi yung babae na mag-insert ng masyado. Akala nila okay na yon. Pero pag pinush nyo pa, may marinig yung snap. Ngayon ang ginagamit ko yung parang nakuha ko lang freebies before. Nasira kasi yung isa. So buti na lang may nakatago ako. Ngayon, ito naman, isasaksak ko na sa likod. May pang-lock siya, ang ganda. Yan. Teka, may nakalimutan pa tayo. May mga stickers para sa ilalim. Para rubber ata to, para hindi masyadong dumulas. I-research na lang natin later kung ano yung tamang kabitan. I think very obvious naman, no? Pero, mas maganda ma-research pa natin kung paano. So, ikakabit ko na. Excuse me lang, mga kaibigan. Sa likod. Okay. So, makikita nyo, umiilaw siya. Medyo from red to purple na. Yan. Ang ibig sabihin daw nun, pag naka-red yung color, 20% yung battery. Pag nag-purple, nasa gitna, kasi Chinese yung nakalagay dito eh. Nasa gitna yun, malamang 50%. Kapag nag-cyan or blue na, 100% na yung battery mo. Okay. Upon learning, itong mga umiilaw na to, dalawa purpose niya. Para ma-identify mo yung DPI mo, tsaka yung sa battery side. Okay? Parang malalaman mo naman, pagka-clinic mo yung pinaka-ilalim dito, yan yung pang-change ng DPI. The lower the DPI, the speed ng mouse mo, ng cursor mo,
pag minove mo, bumabagal. The more na mas mataas, the more siyang mabilis na gumalaw. So, siguro pag nasa in-game ka, lalo na sa mga shooting games, magagamit mo yung cursor mo na mas mabagal. Lalo na kung let's take for example yung game na Rust. Mas mabagal yung anong term yun? Grabe, no? Makakalimutin ako sa term. Recoil. Yung recoil ng gun mo. Anyway, kahit naman din sa ibang purpose pa ng mouse mo ng DPI, magagamit mo siya pagka gusto mo ng medyo steady. And also, yan, masyado siyang magaang. Nakakailang kapag may cord siya, to be honest, kasi ramdam na ramdam mo yung bigat. Oo. Kaya parang pag nagcha-charge ka, gamitin mo lang as charger, and then yung dongle tsaka mo gamitin kapag magge-games ka na, kasi nakakailang pala tong gamitin pag nakakonect siya dito. Okay? So kanina huminto yung video ko kasi super puno na yung yung storage, kaya bumili rin ako kanina ng WD Western Digital SN850X 850X and NVMe. So ito yung mga read and write. Ito yung pwede tumakbo yung yung OS mo. So next time mag-handle na rin kami ni Mrs. ng ganitong mga products. Kaya suportahan nyo ako. Lahat ng mga games ngayon na console, pwede kami mag-handle. Suportahan nyo lang kami para at least may orders kami, no, sa mga supplier namin. Nag-promote na rin. And hopefully, kahit yung mga Lark M2, ma-handle na rin namin. Okay? Maraming salamat sa pagpapanood. At least, ang kailangan ko na lang ikabit yung mga stickers na to. So, quick lang. Nakabit ko na yung skates. Yung isa sa taas, yung isa sa baba. Ayan yung isa sa gitna. Ngayon, parang tinanggal ko yung nalagay ko na yung dongle. Ito yun, nakakabit na. Galaw ko ng galaw. Ayaw magkaroon ng cursor sa monitor. Yung pala nakalimutan ko i-on. So, nung pagka-on ko, yung toggle, kinanan ko. Pag gano'n, di ba? Yan, meron na siya. Gumagana na. So, satisfied. Maganda, oh. Teka lang, liitan natin yung nakikita nyo to. Yan. Alright, maraming salamat. Yan na yung pinaka-last na video natin. Bye!